O anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay mga kababayan, we are back. Oo. Ingat-ingat po tayo sa bagyo. Meron ho talaga papasok na bagyo, guys. Oo. At syempre, andito na ang ating special guest. Oo. Naandirito na live from Zoom. Live from Zoom, di ba? Oo. Okay. Everyone, I'd like to introduce to everyone, and I have the honor and the pleasure of introducing our special guest. And this person needs no introduction. She is an introduction all to herself. Let us welcome dito po for the first time sa The Big V, we have Yusek, the very beautiful Yusek Claire Castro. Hello, hello. Hello, madam. How are you? Good afternoon sa iyo, Coach Jarrett. Good afternoon, ma'am. Nako, mukhang nag-iisa ka. Parang swerte-swerte na nandito ngayon ako kasi magkakasama tayo. Oo nga, ma'am. Buti na lang nandito ka. You saved my day. Ma'am, kamusta po kayo? How are you? Okay lang, so far so good. At well, anyway, ano ba? Okay lang. Okay lang tayo. Yes. Kasi alam natin, masaya ako kasi kahit papano, yung taong bayan ngayon, nararamdaman ko ano yung ginagawa ng Pangulo para sa kanila. Hindi ba? Right. Ma'am, how are we preparing po for tomorrow? Marami pong kinakabahan bukas. May mga reports po ng destabilization and marami yung ninenervyos dyan kasi syempre po disturb Ano po bang balita po sa front po na yan, ma'am? Ako sa tingin ko, syempre dapat mag-ready naman kasi sa peace and order naman ito para sa mga, security pa rin kailangan ito, di ba? At kung may gagawa ng anumang labag sa batas, hindi maaaring hindi sila managot. Pero sabi nga natin, ang Pangulo naman ay handa dito sa protesta dahil sabi nga niya kung hindi nga siya presidente, malamang kasama siya dahil pati siya ay talagang galit sa nangyayaring pang-abuso sa pondo ng bayan. So, ako, kumpiyansa ang Pangulo na ang mga tao magpoprotesta ay para laban lang sa korupsyon. Hindi para mag-destabilize. Siguro kung meron dyan at
gagamitin itong lehitimong panawagan ng mga tao laban sa korupsyon, sana mismo yung mga tao dyan na magpoprotesta, maging mapanuri kayo. Kayo din po yung mag-ingat kasi baka masamaan kayo ng mga taong ang iba po lang purpose, no? Ay gibain ang gobyerno at sirain lang ang gobyerno at iangat ang personal interest ng iilan. So mag-ingat po tayo dyan. Yes, Yusek. Siguro po, ma'am, may question lang po ako. Siyempre po kami, kapag nakikita namin si Presidente, parang merong kumbaga, we only get a glimpse of yung nararamdaman niyang galit dito sa nangyayaring corruption, especially dito sa flood control. Ma'am, can you give us siguro a sneak peek sa ano po ba talaga ang mga sinasabi ni Presidente behind the scenes pag napag-uusapan po yung ganitong corruption? Kasi kapag syempre nakikita ko namin yung polished, yung very polished and formal kumbaga. Pero behind the scenes po, ma'am, what does the President how does he really feel about what's happening? Di totoo ha, kapag kami nagkakasama, kami mga sa grupo, natatanong namin siya, talagang galit. Siya yung talaga nagsimula nito eh. Ayaw niya talaga yung nangyari, lalo na nung nangyari, sobrang baha. Sabi niya parang, ano nangyari? Di ba? Ang dami-daming flood control projects na sinasabing tapos na, or inumpisa na, or nagawa na. Pero bakit hindi naramdaman? Doon nag-start yun eh, except ang dami pang nasasabi mga kababayan natin na, ano nangyari sa flood control projects? So siya na mismo ang kumausap kay Secretary Bonoan, ano nangyayari dito, at talagang pinaiimbestigahan ito hanggang sa, talagang sumabog na sa inis ang Pangulo. Kaya kailangan na siya naman ang mismo mag-utos na kailangan na to dahil mahiya naman kayo, yan ang sabi ng Pangulo. Right. Kasi may nakakapagsabi sa kanya, definitely may mga politikong involved dito. Pero hindi kasi pwedeng, alam mo yon, binulong lang, tapos magsasalita ka na agad sa podium, sasabihin mo, ito si ganyan, ito si ganyan. Hindi kasi ganun yung Pangulo eh. Ibang-iba sa nakaraan, na konting chismis lang, delikado na yung buhay ng tao. Hindi siya ganon. So kaya kinailangan niya pang isulong itong sumbong sa Pangulo, at doon nakita ang daming reklamo. As of, kailan ba ako nag-report Wednesday? 12,000 plus na yung natanggap na report eh. So, ibig sabihin nun, Coach Jared, ang tao may tiwala sa Pangulo. Dahil doon nila sinusumbong lahat. Hindi totoo na para bang ito'y drama lang, optics lang. Ang mga nagsasabi ng ganyan, Coach Jared, yung mga tipong walang alam kung paano ba talaga mamahala. Ang alam lang ay manira. Imagine mo, ang Pangulo ngayon, kahit tamaan yung kanyang administrasyon, dahil ang pinauna niyang imbestigan, Coach Jared, itong 2022 to 2025. Yun nga po, yung panahon niya. Right, oo. Diba? Pero hindi maiwasan eh. Dahil talagang nakikita kung ano yung nangyari nung nakaraan. Doon umuusbong eh. Sino ba nag-start ng sinabi na kailan kayo nag-start sa flood control projects? Ang St. Gerard na mga Diskaya. Anong sinabi niya kay Senator Bato? 2016. Right. Hindi maiiwasang hindi iyon maimbestigahan. Kasi doon sila na mayagpag. Hindi ba? At tandaan natin, ito Coach Jared, ito naman ay nasa news. Nag-report naman ang dating Pangulong Duterte ng 13,917 na completed flood control projects. Hindi ba, kung ganun kadami yun, at naging successful yun, matibay, hindi substandard, hindi ghost projects, at least naramdaman naman sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Bakit hindi naramdaman? Kahit sa Davao City, hindi na tayo lalayo, kasi sila naman yung parang nagsasabi na walang kwenta yan, drama lang yan, sarswela yan, okay. Anong nangyari sa Davao City? Bakit bumapahapa hanggang ngayon? So, ang hirap kasi magsabi na itong pag-iimbestiga, pinapaimbestiga ng Pangulong Marcos Jr. ay drama lang. Right. Ano gusto nyo? Walang gawing aksyon? Ganun ba gusto nyo? Para wala na lang mabulgar? Para happy-happy forever? Mahirap yun. Right. And siguro po, Yusek, one of the criticisms na
ibinabato sa Pangulo, napakabagal daw. Bakit kailangan pa raw bumuo ng commission, etc. etc. Ma'am, can you give us an overview po of bakit napaka-importante po nung case build-up? Lalo-lalo na po dito sa kaso po ng flood control. Yes, alam mo, we're talking about funds here. Pwede magkaroon dito ng kaso ng plunder. Tandaan natin, ang dami-dami na nga minsan ebidensya against the politicians. Na-acquit pa eh. Right. Hindi ba? Correct. Coach Jarrett, hindi pwede talagang mabilisan to. Ilang dokumento ang pag-aaralan. Tingnan nyo. Noong nakaraan lang, di ba hindi makita nila Senator Lacson kung nasan yung 600 million na di Right. umanong ibinaba na link kay Senator Joel Villanueva. Di ba hindi agad makita? Until nakita nila saan program funds. So, hindi pwedeng isang araw lang talaga. Talagang bubusisiin mo yan, titignan mo yan, nasaan ba yan, anong ginamit na materials. Especially, ang mas mahirap, kasi ang mas madaling investigahan, Coach Jarrett, Ghost Project. Ghost Kasi projects, wala, yeah. makikita mo agad, wala. Di ba? Ang mas masyadong matechnical, kapag kami itinayo, doon tignan, substandard ba gamit Substandard. yan? Kasi ang tatlo lang yung pagbabatay ng Pangulo eh. Diba? Saka ng, well anyway, ICI na ngayon. Una, existing ba? Una yan eh. Unang criteria yan eh. Sa pag hindi existing, wala na, sigurado na. Ano na yon, may kaso na yon. Kung existing man, operational ba? Nagagamit, Diba? right. Gumagana ba? Nagwo-work ba? O tinayo lang? Diba? Pangatlo, effective ba? Kasi kung tinayo, nag-ooperate, operational, pero hindi pala effective, mas bumabaha, o di palpak pa rin yung gumanon. So yun yung tatlong kriteria na dapat tignan. Kaya hindi pwedeng sabihin na, ang bagal. Coach Jarrett, Right. mabagal pa ba yung ginawa ng Pangulo nung wala pang ICI? Anong ginawa? Napalitan agad si Secretary Bonoan. Yeah. Pangalawa, anong ginawa ni Secretary Vince? Diba? Kinakailangan na ma-freeze agad. Nagkaroon agad ng freeze order. AMLAC, meron ng freeze order doon sa mga tao na maaaring involved sa Bulacan. Right. And, ano pa? Diba? Marami nang tinanggal na di umanong involved na mga engineers sa DPWH. Mabagal pa ba yan? Kaya ang tanong natin, bakit nung nakaraang administrasyon ba, ano bang ginawa? That's a great question. Nanatili naman yung sekretary nun, di ba? Nanatili yung sekretary nun ng DPWH. Senador pa ngayon, Yusek. Right. Oh, di ba? Hindi ko sinasabing may kasalanan si DPWH, then DPWH Secretary Mark Villar. Hindi ko sinasabi. Pero, anong nangyari? Yun ang tanong natin. Anong nangyari? Yun nga po, Yusek parang ang isang nagiging point of debate is yung previous administration, maraming ginawa daw, quote-unquote, maraming ginawa, at lahat ng ito ay dahil sa, lahat ng nangyayari ngayon ay dahil sa Marcos administration because ngayon natin na-experience. So, ano po ba talaga, Yusek? Is it really, is the previous administration, is the present administration rather, just shifting the blame sa previous administration? Or ito po bang na-experience natin ngayon ay resulta na nung kapabayaan na nung nangyari pa noon na-experience lang natin ngayon? Tingnan natin. 3 taon pa lang ang Pangulo. 2022, hindi pa yata nag-iinit yung upuan ng Pangulo eh. Umulan eh. Right. Bumaha. Correct. So, bumaha ng August 2022. Ibig sabihin, kasalanan na ba ng Pangulo agad dyan na bumaha? Diba, tingnan nila yung history. Diba, tingnan nila yung mga records. Nung pag-ulan, o halimbawa sabihin na natin 6 na buwan na, halimbawa lang 6 na buwan na ang Pangulo sa pagiging presidente. Pag bumaha, kasalanan niya agad. Ngayon pala, nung pala siya nag-i-implement ng kanyang mga projects. So, hindi pwedeng takasan na nakaraan. Yung duming iniwan nung nakaraan, hindi pwedeng takasan nila. Dapat ipaalam din to sa taong bayan. So, wag sila magmalinis. Kung totoong malinis sila, pakita na lang nila yung 13,970 na flood control projects. Right. Ipakita nila kung gumagana. Yun lang naman. Kung gumagana lahat,
At tandaan natin, Coach Jan, mismo noong 2020, inamin ni dating Pangulong Duterte, noong dating administrasyon, puro sila ghost projects. Right. So, paano ba nila i-deny ito? Okay, yung ghost projects, o anong ginawa ng Pangulo? Wala. Yun lang na tanong. Anong nangyari? Right. And Yusek, I guess it's ano na rin parang nandiyan na rin tayo sa punto na parang hindi na natin masyadong tinitignan whose fault is it for now. Parang ang gusto na lang muna natin magkaroon muna ng hustisya. Yes. Saan muna tayo dapat Oo. tumingin, no? Maliban sa pagbibigay ng hustisya, dapat mas maagarang matrabaho ito. Diba? Kasi Right. hindi tayo, wag sanang sakyan ng iba. Wag sanang sakyan itong issue na to para magpapogi lang. Hindi yun yung gusto ng Pangulo. Diba? Hindi pagpapapogi lang, kaya kayo na-assign dyan, o kaya kayo yung nag-iimbestiga dyan, hindi para magpapogi. Dapat may mangyari, may aksyon. Right. At masolusyonan yung problema sa baha. Hindi pwedeng puro ano lang tayo. Puro optics. Pasalita. Dapat action. Action! Hindi bakasyon, Jared. Yan ang Hindi na- dapat yan. Oo, Yusek, sawa na tayo sa mga optics Kumbaga, tagal na nating nakikita na puro optics and then all of a sudden, umulan lang ng konti. For example, I mean, yung sa Davao City, I mean, not that I'm kontra sa papamilya na yon, but it's really a fact. I mean, kapag umulan doon, recently lang po, 'di ba, Yusek, 4 ang namatay. And then as in real, para siyang it's a raging river going through the metropolis. Yes. Opo. Yusek, how would you answer people na sinasabi nila humuhupa naman 'yan? Lahat naman humuhupa kasi Metro Manila humuhupa Yun ba yun? So kung humuhupa yan, di dapat wala nang gawing flood control projects. Hindi yun ang solusyon. Ito may nabasa tayo kamakailan, Coach Jared. Hindi, ayoko naman i-single out yung Davao. Kaya lang, syempre, kasi sila yung medyo maingay. So, minsan titignan mo, ano ba nangyayari sa inyo? Kasi, parang, ang problema, ang kasalanan, ay ngayong administrasyon lang. Pero, hindi ba sabi, walang ghost projects dun. Okay, good, di ba? Sa Davao, okay na yan. Walang ghost projects. But you have to prove that. Bakit kasi bumabagyo pa? Bumabagyo pa. Ba't bumabaha pa? Right. Di ba? Pangalawa, ano sabi ng engineer doon? Recently lang. They need a long-term solution. Maraming dapat gawin sa Davao City. Di ba kung meron nang ginawa dati, dapat wala ng problema ngayon? Right. Bakit kailangan pa yung long-term solution ngayon? Di ba? So, nasa na nga yung proyekto? Kung meron man, yung 51 billion ba, sapat para mapuna ng problema sa Davao City? Bakit may kailangan pang long-term solution kung sagot na dati to or na-resolve na during the time na 6 years ang pagiging presidente ni dating Pangulong Duterte, 6 years ang pagiging mayor ni Sara Duterte, tapos ilang taon na naging representative si Pulong Duterte. Parang I think that's enough para ma-solve ang problema sa Davao pagdating sa baha. Right. Yeah, matagal na silang nandun They've been there for the longest time. So Yusek, I'm wondering, and syempre, kapag kasi yung usapan tungkol sa corruption, it's very politically charged and highly emotional. And na-mention nyo po kanina, ma'am, there will be individuals, who's reportedly going to take advantage po of the rally tomorrow. They might be. Yeah. They might take advantage. Ano po of the ma'am yung situation. ano po ma'am yung mga nakikita nyo na posibleng agitation na pwede nilang gawin tomorrow? Bakit nag-a-adjust ang aking camera? Teka lang nag-a-adjust. Ito na ba yung nag-a-adjust because of the computer? Bigla ako lumiliit. Well, anyway, meron tayong nakikita. Anong sigaw? Sabi ng sigaw? Bring FPRRD home. Meron pang ganon. Okay. BBM resign. Anong connect sa sentimiento para sa korupsyon? Right. Diba? Masyado malayo.
So, kung ito, yung iba talaga na para makabayan, yung iba, may legit ha, may mga legit na talagang magsisigaw ng kanilang sentimiento at yun yung welcome sa Pangulo kasi talagang karapatan nila na ibigay or isabihin ang kanilang sentimiento. Pero, kung ang goal lang nung iba, para pabaksakin ng gobyerno, ay hindi ito ang tamang venue nyo. Hindi ito ang tamang okasyon para sa inyo. Gumawa kayo ng sarili nyong okasyon. Kasi ang panawagan dito about corruption. Hindi against PBBM. Nilinaw naman ng iba yan eh. Nung mga naglihiti mo magpaprotesta eh. So, wag na lang sabayan. Kasi di ba hindi yung iba kasi hindi makakuha ng mga magpoprotesta. Parang iilan lang yung tinatawag nila pagka sinabing BBM resign. Konti lang. So with this, dahil nga against corruption, baka sabayan nila at magdala sila ng kanilang mga placard at sabihin na BBM resign. So, yan ang ingatan ng mga magpoprotesta na may lihitimo na adhikain. Yeah. Yusek, question po, is it inciting to sedition? Kung, kasi kahapon, nag-iikot po ako sa social media kahapon, may nakita po akong live stream ng 3 individual at sinasabi po nitong 3 individual na to na huwag kayong pumunta sa Luneta, pumunta kayo sa Krame at kumbinsihin ang mga sundalo na pabagsakin ng administrasyon. Yes, that's inciting to sedition. Pero pag nanggulo na sila dyan, at yan ang sinisigaw nila yan, pwedeng sedition yan. Kasi may action na panggugulo. Kasi po, Yusek, yun yung yun yung and unfortunately, this is coming from yung mga social media acolytes nung mga previous administration na they want to get the military involved sa rally po tomorrow. Ito po siguro being hampas lupa lamang naman at wala pong alam sa nangyayari sa loob. Dapat po ba kaming kabahan na mayroon pong posibleng agitation happening within the ranks of the AFP? Walang nakikitang ganyan na dapat katakutan kasi maski na yung mga militar, uniform personnel, ayaw din naman talaga nila sa korupsyon. Right. Diba? Pero hindi ayaw nila sa Pangulo. Uy, magkaiba yun. Right. Ilan lang ang may ayaw sa Pangulo. Itong mga ayaw na to, may gusto silang iluklok. So yung sasalita nila na ganyan, na pababain, bibagsak ang gobyerno. So, ano ang motibo nila? Anong motibo nila? Sinong gusto nila iluklok? At yung iluluklok na yon, may personal interest sila doon. Right. May personal interest sila doon para sila makinabang dahil hindi sila nakikinabang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga yung isa dyan dahil hindi na pagbigyan kung ano-ano sinasabi. Right, I was about to go there, Yusek. Papunta na ako dun sa tanong na yan. So, paano po? I was about to go to the Chavit Singson press conference kahapon. What was is there an initial reaction from Malacanang regarding that? Or meron po, wala. sasagutin po ba? Hindi Wala. na pag-usapan. Bakit? Friday kahapon, wala. Mas busy ang Pangulo. Ang dami kasing activities ng Pangulo kahit kanina umaga, ang dami niyang inasikaso So, wala sa radar niya siguro wala sa radar. Pero syempre sa lawyer ako, as a citizen, nakita ko yon. Right. Pero, parang wala siya. Hindi siya ganon, paano ko masabihin? Baka magkamali ako, wait ha. Sige Kasi po, hindi siya nabanggit. Walang napag-usapan about him. So, ang focus po talaga ng Pangulo right now is really resolving resolving the flood control issue and kasi kanina lang corruption. pumunta siya sa isang ospital Right. Diba? So, yung mga ganong klase ng mga panawagan na alam mo naman kung ano yung interest, hindi siya masyadong importante sa Pangulo. Right. Ma'am, maiba po ako ng konti, no? Di ba kanina nga po nagpunta ng ospital si Presidente. And he said na ibabalik daw yung 60 billion na surplus funds, if I'm not mistaken. Ibabalik na raw po siya sa PhilHealth. Meron pong kumakalat sa social media. Ang sinasabi nila, ito raw po ay admission
na kinurakot yung unang tinanggal na 70 billion. Ano po yung what's your take on it po, Yusek? Alam ba nila yung word na kurakot? Diba? Hindi ko alam. Tandaan natin, yung 60 billion na nauna, ginastos yan doon sa mga heya, yung hindi nabigyan pa ng ayuda nung mga yung mga frontliners ng panahon ng COVID-19. Oh my God. Hindi na bayaran. Shucks. Hindi na bayaran. Simula pandemic. Totoo. Doon ginamit yung iba. Kaya wag silang magmalinis na kinurakot. Talungin nyo yung ibang mga yung heya, yung mga frontliners na hindi binayaran, nakatanggap sila ng bayad because of that. Ito po yung health emergency allowance, tama po ba? Yes. Ang Oo. tagal na nun, Yusek. Ngayon lang Nabigyan nabayaran. sila. Kaya yung iba nakatanggap na. Well, I hope sana nakatanggap na lahat. 'Di ba kasi merong yung isang tranche hindi na nabigay. But sana nabigay lahat. Hindi yung kinarakot. 'Di ba? So, naibigay na yan. Kaya nga sabi dati ni Secretary Ralph, naibayad na sa ibang obligasyon para ang hirap ibalik. 'Di ba? Wala, singilin Pero pa because sa of kanila. that, the President did not even await kung ano magiging resulta ng Supreme Court decision. Di na yan. So ito na po, kasi kailangan, kasi imagine meron tayong zero balance billing. zero balance billing na proyekto. So talagang ibigay lahat ang tulong sa PhilHealth at ibigay ang tulong na to sa tao. Yan ang gusto ng Pangulo. Hindi niya na yung hinintay. So, pero hindi ibig sabihin kurakot yun. Bago kasi magsalita, the problem with them, well, ako guilty naman dyan din, Coach Jared, kasi at that time na wala pa ako sa palasyo, di ko talaga naiintindihan kung ano yung, bakit kailangan ibalik yung 60 billion. Yung pala kasi may mga proyekto, kasi at that time hindi naman nagagalaw yun. Hindi siya yung parte ng mga, ng funds na dapat na ibayad kung magkakasakit yung mga kapwa natin Pilipino. Right. Hindi siya nagalaw. More than that. So sabi dito, since hindi ito nagagalaw, na dyan lang, natambay lang siya, ilabas natin, igamit natin sa iba. Pero ang dami pang natirang amount. Okay. So iba kaya lang kasi pala. yung dating doon sa naghihiring pag sa Supreme Court. Sabi ko, how I wish na na-explain itong mabuti nung ni dating OSG ni Solgen dati. Yeah. Maynard Guevara. Maynard Guevara. Yeah. Kasi it's too technical yung mga word na reserve funds, savings, na hindi ko kasi masyado nadinig yung iba. Kaya lang kasi para bang, bakit ganito? Bakit may ganito? Pero yung insurance na yun kasi, parang ganito hindi ako nagkakamali pa dapat this amount let's say mga 200, anong amount din sinabi? Basta malaki. Yung pagkakakompute na yun, diba parang insurance yan yung pagkakakompute na yun, hindi naman lahat ng tao, ng buong tao ng Pilipinas, sabay-sabay magkakasakit. Right. Opo, parang... Hindi lahat ng tao kasama lalaki, manganganak. Ganon kasi ginawang computation doon sa habang naghihiring sa Supreme Court. So di ko alam kung na-explain itong mabuti, na talagang wala namang ma-apektuhan na benepisyo sa taong bayan. Kaya lang, syempre, para mas lumawig pa ang tulong sa PhilHealth sa taong bayan, nagdesisyon ng Pangulo. Yusek, pwede po ba akong magtanong ng galing sa chatroom? Okay lang po ba? Sure. Opo. May question po kasi dito. Coach, saan nang galing yung 60 billion na ibinalik sa PhilHealth? Saan daw kinuha? Ngayon, okay, wala pa akong detalye ha, kasi kaka-announce pa lang niya kanina. Okay? So, ang pagkakadinig ko, ayoko na magkamali, yung natipid. Yung matitipid from the DPWH. So, ayoko, baka magkamali ako, wala pa akong detalye. Savings from the DPWH. You must save. You must save. Right. So, ibalik na lang. Parang gano'n. Pero, please, kailangan ko pa ng detalye dito dahil kaka-announce niya pa lang kanina umaga. Oo nga po Kasi po, I was about to ask kung paano po mangyayari yung transfer because it's DPWH to PhilHealth, di ba po cross-boundary? Hindi, wala pa naman propose pa lang yun, di ba? May matitipid kasi siyang amount propose pa lang for the 2026 diba? budget. May propose doon sa sa DPWH. So, meron pang mga amount doon, di ba? May mga amount doon na hindi pa nare-release. Right. Tama. So, yeah. hindi pa siya nare-release. Wala ring saro doon. So, pwede. Pero,
it's too technical for me to explain. Siguro I will ask also DBM how to do that. Hintayin po namin press briefing niyo, ma'am. Baka kasi ako yung magkamali on that. Correct. Hintayin po namin press briefing niyo sa Monday niyan, ma'am, kung Yes, para makuha ko yung pinaka-detalye kung paano talaga. Opo. Ma'am, okay lang po may break? Sure. Okay lang po ba? Magstay pa po kayo samahan niyo pa po hanggang 7. Unless hindi po kayo busy, unless busy po kayo, it's okay. Okay lang din naman, no? Ano lang, mga 10 minutes. 10 minutes, sige po. Okay, Sige, mabilis ang break lang po, ma'am, ha? Balikan ko po kayo. Okay. Thank you. Ay, magbabalik tayo sa The Big V in a bit, okay? Sabado at Linggo, September 20 at 21, sabay-sabay nating tutukan at babantayan ang pagkilos ng bayan. Tinig ng mamamayan, mahiya naman kayo. Kilos kontra korupsyon. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mahiya naman kayo. Kilos kontra korupsyon. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sorry, nakalimutan ko ang microphone. Okay. Hello everyone, welcome back po sa ating radio program, The Big V. Kasama pa rin po natin si the very beautiful Yuse Claire Castro. Hello, you're back. Opo. Yes, thank you, Coach Jarrett. No, minsan pag hindi ini-schedule, talagang bigla na lang tayo Natutuloy. magkikita dito. Oo nga, Yusek. Alam mo, ganyan yung natin. Parang ganyan yung dynamic talaga natin, Yusek. Diba, yung una mo ako in-interview, yung una mo ako kakolab doon sa yung YouTube channel mo. Opo, parang laging Parang biglaan din yun diba? Right, oo. Buti nga ma'am, ganun parang feeling ko tuloy close tayo. Naman. So ma'am, ito po. So pinag-usapan po natin kanina yung flood control. We talked about the rally. Let's talk about yung angulo naman po ng accountability. Ano po yung plano ni Presidente moving forward? Kasi po nakikita po namin, sinasabi niya na galit siya, gusto niyang merong maging accountable. But what are the concrete steps that he did and he is going to make to hold these very greedy people accountable po? Disgusting and greedy people accountable po. Dito po sa Unang-una, corruption. syempre, nasa ICI na kasi ngayon. Pero syempre, ang nais ng Pangulo, especially nung wala pang ICI, talaga mapanagot kung sino yung dapat mapanagot. Hindi ba? Hindi lang yung mga kontraktor. Pati yung mga politikong maaaring maging sangkot. Pero syempre, ang gusto ng Pangulo, kumpleto ng ebidensya. Hindi ba? Katulad niya, nag-i-investigate si Senator Lacson. Magaling yung pagkakagawa ni Senator Lacson kung paano siyang mag-preside, di ba? As chair. maayos. Yeah. Kasi, unang-una, walang singit-singit. Mukhang hindi na magagalit si Senator Raffy Tulfo. Dahil naiiwan sila, dahil hindi sila nakakapasok, dahil ang daming sumisingit. Correct. Di ba? Di ba? Bigla niyang, nung sumisingit si Senator Joel Villanueva. Yeah. Oops, you have your time. You can have your time. It's not yet your time, di ba? Di ba? So, naiwasan yung singit, so hindi matagal. And at the same time, di ba, fair. Dapat ganon. Yun din ang gusto ng Pangulo, fair.
Kung wala sa dokumento at walang konteksto, hirap agad paniwalaan. Hindi pwedeng magturo lang. So, dapat may ebidensya. Now, sabi nga ng Pangulo sa kanyang kapihan, nung nasa Cambodia, marami talagang gumagamit, di ba? Mga picture. Totoo naman. Kahit naman sa akin ngayon, mga Coach Janet, may mga nagpapapicture, pero syempre, di mo naman alam din kung ano yung buhay nila, di ba? Right. So, pwedeng maging ebidensya, kunwari, para kunyari close, pero in fact, hindi pala kasi nagpa-picture lang. But, sa accountability, basta po makumpleto lang yung dokumento. Right. At ang ICI na po ang magre-recommenda niyan kung dapat kasuhan. Ito lang sa atin. Dapat hindi dapat mamatay yung init ng damdamin, lalo na sa prosecution at lalo na sa mga witnesses. Dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Bakit? Habang minsan kasi pag tumatagal, di natin alam kung nagkakausap-usap, nagkakalagayan, di natin alam, biglang lumalabnaw yung ebidensya. So kahit anong gawin ng prosecutor, let's say from the ombudsman, state prosecutor, hihina ang kaso because yung ibang mga witnesses biglang lumalabnaw. Right. Di ba? So hindi na po kasalanan ng Pangulo yan. Kung yung ibang mga witnesses tatakutin, kaya nga may witness protection na program, but still, di natin alam, yung damdamin ng ibang tao, biglang bumabalikwas. Di ba? Minsan natatakot. Biglang nagre-retract. Natatakot, o nabayaran, or parang sa tagal ng hearing, tinamad na. So yun, sana yung init ng damdamin ng tao, huwag maging nigas kugon. Kung nandiyan na, at may alam po kayo, at kayo talagang witness, hanggang dulo, sana tapusin nyo. Right. Kasi hindi na mapapanagot ng Pangulo yan kung ang mga witness din naman, biglang lalabnaw Yeah. Yusek, speaking of witnesses, alam naman po natin na right now meron dalawa na forward as witness or potential witness. One is the group of the Diskaya and the couple Diskaya, and another is Bryce Hernandez, who, kung titignan po, ako, base lang sa observation ko na bilang hampas lupa, at yung kay Bryce Hernandez kasi nakikita sa GAA. And the other one, but, ma'am, feel free not to answer because of your position as the presidential spokesperson. But, meron po bang mas credible sa dalawa, or are they equally credible sa inyo pong personal opinion? As a lawyer, hindi as press officer. Nung tinake up ko to sa live stream ko, ayoko naman, hindi man tayo bias, pero kasi nung nakita ko yung statement ng mga Diskaya, ang feeling ko kulang. Pero hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi nila, ha. Kulang. May in-skip. Meron pa, parang may pinroteksyonan. Nawala yung ibang taon Kasi they said 2003 sila nag-start. Diba? Right. Tapos, ang sabi nila, nahikayat sila ng kaibigan nila na sumama sa parang project ng DPWH. And after that, naloko sila. O tanong dito, naloko kayo o niloko kayo sa pera? Nagdemanda ba kayo? May mga ganun, di ba? Nagdemanda ba kayo? Right. Tapos, meron kayong mga kausap. O anong usapan nyo? Di ba? Bakit parang tumalon sa 2022? Doon sa 2016 to 2022 ba, wala bang nangyaring magic? Di ba? Bakit kayo nakipag-partner sa CLTG? Yung firm, no, na pag-aari ng tatay ni Senator Bongo. Meron ba kayong mga projects noon na kumpleto nyo? Magkano yung kinita nyo together with the CLTG? Diba? Di ba may mga delays kayo noon? Ba't kayo na blacklist? Paano kayo nakabalik? Di ba? So, bakit dumami yung pangalan? Ang dami yung opisina. Lahat ba ng bawat kumpanya yan may isa-isang opisina? Di ba Right. ilan? 9? Nine companies, right? May kanya-kanya ba siyang opisina?
na katulad ng St. Gerard na ganun kalaki? O dapat sa bawat opisina nyo ba, may sarili kayong empleyado? Diba? Meron kayong sariling mga machine? Mhm. Dapat may kanya-kanya yan kasi iba-iba kayong personalities eh. Correct, Diba? correct. O bakit parang wala doon sa kwento? Diba? So bakit kayo namayagpag? Unang-una, bakit kayo namayagpag noong 2016? Kayo yung number 1 contractor ng panahon ni dating Pangulong Duterte. At meron pala akong isang gustong i-correct Minadinig kasi ako eh. Parang isang vlogger na sabi niya, parang nagko-concentrate lang sa 10 years. 10 Oo, years 10 lang. years Na para lang, bang ang gustong palabasin panahon lang ni Pangulong Duterte. Siyempre including ito, no? Para bang nag-focus. Actually, kung babasahin niya mabuti yung batas, lawyer naman siya. Okay. Nakalagay doon, to prioritize. Mm. Hindi sinabi solely dun lang. Yeah, To prioritize those projects. Diba? For the past 10 years. Mhm. Bakit? Bakit yun yung ipaprioritize? Kasi nandun pa yung records ng COA. I see, I see. Yun. So yung Kaya COA yung po ang pa-prioritize. consideration. Right. Right. Diba? Minsan abogado, hindi nag-iisip eh. Oh my God. Makapanira lang. Magsasalita-salita pang ganyan para bang Duterte lang ang mga ina-isolate or sinisingle out. Nakalagay naman doon to prioritize. Mhm. Okay. Kung tungkol sa pera, nakaw ng pera, tama. Wala naman tong walang prescriptive period. Kung kaya ng mga mag-iimbestiga hanggang diba? Kung kailan nag-start ng flood control projects, edi hanggat, diba? Hanggat kaya nilang imbestigahan, di maiimbestigahan yan. Yeah. Pero, sa dami ng problema na yan, may kailangang i-prioritize. Mm. Right, right. Diba? Kailangan i-prioritize. Yun lang yun. Kasi, alam mo, makapanira lang sa mga vlog nila. Correct. Hindi nila intindihan bakit 10 years. Bakit ang priority? 10 years. Kasi nandiyan pa yung COA report. Nandiyan pa yung records ng COA. And Yusek, I mean, kung gusto lang talaga nilang targetin the previous administration, bakit isama pa yung 2015? Bakit isama pa yung current administration? If it's targeting a single administration. So I don't think it makes 10 sense. years na eh. Mhm. Yeah, 10 Oh. years. Eh di kung may makita si dating Secretary Babe Singson, sa panahon pala niya, mayroon ding ghost projects. Eh di imbestigahan niya, Sama ipasok niya. sa 10 years. Mhm. Diba? O kung meron mga maanomalya sa Baguio City, unahin na yung Baguio City o kaya unahin yung Davao City para hindi mapagbintangan DDS. Mhm. Right, right, right. Diba? And actually, ma'am, now that we have the ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, I really appreciate po yung pagbuo ng ICI na yan kasi nagkaroon ng structure yung investigation, and hopefully it will lead to the prosecution of yung mga individuals na kasama sa sindikato na to or conspiracy na to. Mag question po, siguro para po, how confident should we be, kami pong mga observers, mga citizens, how confident should we be sa trabaho po na gagawin ng ICI? Are we guaranteed that there is gonna be people na will be held accountable dito sa flood control scam? Oo, the way I see it, nandiyan si Secretary Babe Singson, Mhm. si Justice Andy Reyes, si Ma'am Rosana. Wala namang mga kulay yan. Diba? I cannot speak for Mayor Magalong. I can't speak for him. Kasi politiko siya. But I Right. believe naman ayoko. Kasi wala akong masasabi kay Mayor Magalong. Although sabi niya naman ay hindi siya mamumulitika. Mhm. Diba? Pero kasi hindi ko siya pwedeng isama doon sa miyembro kasi hindi siya miyembro. Yeah, yeah. Kasi miyembro ng Outsider siya ICI. din. Oh yeah, special advisor kasi siya doon. Special advisor siya. Advisor siya. Diba? So, kung meron man niyang gagawing desisyon, pwede siya mag-suggest, pero ang desisyon sa member. Right. So, kaya hindi ko pwedeng isama si Mayor Magalong na sinasabi mo na are we guaranteed na may masasampahang kaso ng mga politiko or sino man na pwedeng sampahan? With the three members
ng ICI, nandoon yung tiwala ng Pangulo. Mhm. Na talagang magiging independent talaga sila. Hindi kasi makikialam ang Pangulo sa pag-iimbestiga nila eh. So Ba? this is really truly independent talaga, as in hands Yes. off si Presidente. Walang politiko dun eh. Walang politiko dun sa tatlo. Ah. Diba? Walang politiko sa tatlo. Mhm. So, kaya nga I cannot include Mayor Magalong. Una-una kasi mayor siya. Pangalawa kasi, kaya hindi siya lead investigator kasi bawal. I mean, hindi siya pwede sa constitution, hindi siya pwede sa local Right. government code. LGU code. Yeah. Kasi, dapat full-time siyang mayor. Mhm. Hindi naman siya hindi siya what do you call this, hindi siya ayaw i-abandon yung kanyang pagiging mayor. Mhm. Gusto niya pa rin maging mayor. So, hindi siya pwedeng maging investigator. Talaga. As in. As Diba? in But lead advisor, investigator, yes. yeah. Pero, kasi mako-question yun. Mhm. Mako-question yung pagiging investigator niya. Diba? So, special advisor. Kasi kung lagi siya dito, halimbawa lang ako nakikita ko sa lawyer, hindi na para as press officer. Diba? Kaya siya kinuha ng Pangulo bilang special advisor because ayaw niya namang mag full-time. At pag hindi siya nag full-time, syempre mape-prejudice naman yung ICI kung hindi full-time ang gagawin dyan Right. sa trabaho. Dahil ayaw niyang magbitiw as mayor. 'Di ba? So, kung as mayor siya, full-time siyang mayor, advisor lang talaga yung pwede Pwede. niyang maging papel Correct. sa ICI. So, kung sino man yung mag-i-investigate dyan, call pa rin niya ng ICI. Kasi, hindi pwedeng magdalawang papel ang mayor tapos parang full-time investigator. Kaya hindi siya, hindi, ang designation niya is, or what they call, Special ang advisor. tinawag sa kanya is special advisor. Mm. So, I cannot speak for him. Diba? Kaya tatlo lang ang sinabi ko na independent yan. Right. But as far as those three, ma'am, kami po bang citizens, can you confidently say sa amin pong mga citizens na you can trust these people, they will bring this to its logical end? Yes, matatalino yung mga yan. Una, isang Supreme Court Justice. Yun na nga. Yung isa, engineer. Hindi lang basta engineer, di ba? Yung isa, accountant na talagang, kumbaga, mas malalim ang Auditor, pagiging yeah. accountant niya. Talagang bubusisian ang records niyan. Kompletos Ricardos to eh. Di ba? Right. Kaya, they can expect, di ba? Independence from these people and that they definitely will hold everybody liable based on the facts and records that they would receive, no? Pero dapat, siyempre, credible Right. na mga facts and witnesses as well. Yeah. Yusek, one last question bago po kita bitawan. Alam ko po sabi niyo kasi kanina 10 minutes lang. Pero we went beyond 10 minutes. Hindi ko po kasi hindi ko po nabasa dun sa EO. But meron po bang power ang ICI to recommend legislation sa atin pong mga legislators on how we can avoid yung future occurrences, future flood control scams, and all of that. Kasi po kanina nakwento ko sa mga viewers po natin na meron pong isang Supreme Court case exactly the same as this one. 1977 pa po. So it seems this has been a perpetual and pervasive problem po dito sa ating DPWH. So is the ICI also empowered to recommend legislation sa atin po mga legislators to finally put an end po to this kind of corruption? Actually, meron kasi doon na provision na sinasabi na the ICI can exercise such other powers incidental to and necessary to its fact-finding and investigative functions. So, kung lalawakan natin ang pang-unawa natin, napaka-broad nun. Right. Kung sa pag-iimbestiga mo, di ba? Kung sa pag-iimbestiga mo, nakita mo to, and you think ito yung kakulangan, I think, recommendation naman, everybody naman can recommend, kahit tayo can recommend eh. Di ba?
I think Right, pwede naman. Hindi naman restricted na hindi sila pwedeng kumilos ng ano. Especially kung marami naman sila nakita na maaring ikagaganda or magiging mas malawak pa yung batas natin para ma-avoid yan. Right, right. Kasi po iniisip ko, if kung nandiyan yung sistema, forever natin problema yung ganitong klaseng scam, flood control scam. Actually, ganito yan eh. Kahit anong gawin mong batas, kumpleto naman tayo ng batas, may plunder. Right. Merong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Diba? Meron tayo Anti-Money Laundering Act. Halos kompleto na nga tayo para masawata ang corruption na to. Diba? The problem is, humahanap sila ng butas para makagawa pa ng krimen. Loopholes. Oo. Siguro, okay, kaya nga nandiyan yung mga mambabatas para gumawa ng mga bagong batas kasi minsan nagle-level up ang korupsyon. Right. Nagle-level up, di ba? Pero, ang problema kasi I think ay hindi naman basta batas lang. Ang problema yung mga tao. Right. Yung mga nauupo sa posisyon. The problem is mga butante din. Okay. Sorry ha, pero Tayo rin pala. tayo din, 'di ba? Kasi ako binoto ko si Pangulong Duterte dati, 'di ba? Binoto ko siya. Pero tayo din 'di ba dapat tayo na matuto na mangilatis ng totoong mamumuno. Hindi ba? Huwag tayong pumili ng mga politiko na walang alam gawin ngayon kung hindi manira ng gobyerno. Pero wala naman sinasuggest na anumang question sa ikagaganda ng kinabukasan ng bayan. Diba? Ang daming ganon, puro daldal. Ito ganyan, dapat ganyan, si PBBM ganyan. Wala naman masabing question. Tapos iboboto nyo pa? Tapos ina-idolize nyo pa? Ano natulong sa bansa for the past 3 years? Ano natulong ng mga ito na walang ginawa kundi mag-ingay? So wala namang suggestion. At kung may suggestion man, ayaw daw ibigay sa Pangulo. Kung may suggestion nga. Minsan magbigay ng suggestion, Illegal. mali. Illegal? Walang sense? Right. Diba? Walang alam. Kahit matagal na naging politiko, walang alam. Mahirap yun. Hindi dahil popular lang, iboboto nyo. Huwag ganun. Right. Yusek, ito po, meron pong question from our audience. Hindi raw po ba natatakot yung families ng ICI and are they protected po? Of course. Unang-una, nag-iimbestigo lang naman sila, ba't naman sila matatakot? Diba? So, kung mga witnesses nga pwedeng bigyan ng protection, sila pa ba na nag-iimbestiga? Of course, kailangan silang bigyan ng protection. Pero, lahat naman daw sila, lahat na napagbibintangan, malinis. Di dapat hindi sila katakutan kasi malinis naman sila. Correct. Malinis naman Malinis naman sila, sabi nila. Di ba? Ang dami-dami lumalabas na video, malinis daw sila. Correct. Oo. Humuhupa naman daw ang baha sa lugar nila, ma'am. O, ganun ba? Anyway, ma'am, I really appreciate you dropping by and sana po magtagal pa po kayo but alam ko po may mga lakad pa po kayong gagawin. But so ma'am, before we take a break, meron po ba kayong parting words po sa atin pong audience na nanonood ngayon? Ito lang ang parting words natin, no. Uulitin natin kung ano yung sinabi ng Pangulo. Ang Pangulo po, nirerespeto po ang human rights, ang karapatang pantao, lalong-lalo na yung inyong freedom of expression, ang inyong freedom of assembly. Hindi niya po yan tututulan. Basta lamang po ay lahat po ng gagawin niyo sanang action ay naaayon naman po sa batas. Hindi po ba? Kung meron pong karapatan, meron din naman pang obligasyon. At mag-ingat lamang po at dahil baka nga po kayo magamit ng mga ibang tao na iba ang naisin at ang gustong iluklok yung kanilang personal na interes. So mag-ingat lamang po kayo at magdasal-dasal po tayong lahat upang matulungan natin ang Pangulo at ang gobyerno na talagang masawata itong korupsyon. Siguro hindi man talagang buong-buong prevent, but at least sa initial na ginawa ng Pangulo na ito,
nagbukas ng isip sa atin. Ganito na pala talaga kalawak ito. At maraming salamat kay Pangulo dahil kung hindi niya to sinimulan, Coach Jarrett, wala, hindi ito mabubuksan. Right. Mamamayagpag pa rin sila. So thank you sa Pangulo natin. Ayun. Ayan, thank you very much, Yusek Claire Castro, for gracing us tonight. And we will just take a break. And kita-kita po tayo, guys. See you. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay, we're back mga kababayan. Oo, maraming salamat kay Yusek Claire Castro for alam nyo mga kababayan, bihira lang po tayong magkaroon ng mga ganyang moments. Oo, napakahirap pong hilahin ni Yusek Claire. Ni Yusek Claire dahil sobrang busy po niya, but I really appreciate her taking some time for us, no? Marami po salamat once again, Yusek Claire, for being with us today. And ayun na nga mga kababayan, no? Narinig naman natin ang mga sinabi ni Yusek Claire kanina tungkol dun sa rally, tungkol dun sa mga insights, mga inside stories tungkol doon sa flood control, at saka yung direksyon ng ICI, no? Yung Independent Commission for Infrastructure. And mga kababayan, kaya ako po tinanong yon yung sa ICI, no, yung sa huli. Simply because gusto ko po na malaman ho natin na medyo let's try to put our trust sa sistema. Alam ko po mga kababayan, napakahirap na pong gawin yan ngayon. Alam ko po mga kababayan na talagang tayo po our trust was betrayed multiple times. Oo. At nakita na po natin yan mga kababayan sa atin po mga personal na buhay tuwing tayo po mangangampanya para sa mga kandidato na ating hinahalal. Tapos all of a sudden matutuklasan natin sumisinghot ng 125 million ng 11 days. Nakakawala po ng tiwala talaga. Oo. Na malalaman nyo na inyong ang politiko na ibinoto nyo nagbabayad ng 16 million every quarter sa mga safe houses, tapos nagbabayad ng 7 million para sa kanyang security tuwing may around the world. Nakakasira po talaga ng pagtitiwala yun mga kababayan. But siguro nagkamali lang ho talaga tayo ng pinagkatiwalaan. Opo. Baka naman mga babayan, may mga politiko na katulad ni Presidente who's really acting on what he promised. He promised unity. Hindi ba? Sinabi ho niya yan. Uniteam.
He promised unity. Oo, na kapag siya ay naluklok, siya ay hindi lang magiging pangulo ng mga sumusuporta sa kanya, pero pati na rin doon sa mga taong galit sa kanya. Maski dekada-dekada na yung galit, maski nung panahon pa, nung 1986. Sinabi ho niya yan, mga babayan, na siya ay magiging pangulo ng Pilipinas, hindi lang ng mga sumusuporta sa kanya. And now, mga babayan, nakikita natin, he is making do with his promise. Oo. Pinagpapatuloy ho niya yung kanyang sinabi. Ginagawa ho niya yung kanyang sinabi. Dito, mga babayan, sa kanyang ginawang expose. Ayun yung mga babayan, the president is not getting credit for this. Really. I mean, I know, alam ko sasabihin ng mga taong sarcastic, sabihin nila, trabaho niya yan gawin niya talaga yan. Oo. Pero kapag sinabi mo kasing ganun, mga kababayan, na trabaho lang naman niya yan at dapat niyang gawin, tapos babatikos ka at the same time, di para mo na ring niloko yung sarili mo. 'Di ba? Let's give the president some credit. Regardless sa kung ano yung nararamdaman nyo sa kanya, galit man kayo sa kanya o hindi, o supporter man kayo, let's give him the credit. Oo. Dahil kung wala ho, tulad mo na sinabi ni Jose Claire kanina, sususugan ko lang ho yung sinabi niya kanina. Kung hindi ho ito in-expose ni Presidente, take note ha, si Presidente ho mismo ang nag-expose. Oo. Pwede naman ho siyang tumahimik for the sake of his allies Yung parang ginagawa nung previous administration. Tumatahimik na lang para yung kanyang mga kaalyado hindi masira. Oo, pwede naman ho niyang gawin yun. Pwede ho siyang hindi gumawa ng ICI na mag-iimbestiga maski sa mga kaalyado niya. Pwede naman ho yan Pwede rin naman ho, mga kababayan, na hindi siya gumawa ng website na tinatawag na Sumbong sa Pangulo para makita natin ang mga flood control program sa buong Pilipinas. Pwede ho niyang gawin na hindi pansinin ang problema natin sa baha at hayaan na lang tayo na lumulubog at nalulunod sa putikan at sa basura. Pwede naman yon, mga kababayan, para protektahan ang kanyang mga kaalyado. Pero hindi ho niya ginawa. Hindi ho niya ginawa. And the president is not getting, I don't think he's getting enough credit for it. I don't think he is. Kasi maraming nag-grandstand na ako anti-corruption champion. So willing akong pamunuan to. Oo. Ako na lang mag-lead na investigation. Merong mag-grandstand sa kabila. Sasabihin, Marcos pa rin yan. Dugong Marcos pa rin yan. Mana sa tata yan. Etc. etc. But the president is not getting enough credit for this. In fact, binabatikos pa siya lalo. Anong sinasabi? Ba't niya iniimbestigahan ng kanyang sariling gawa? Ay, may ganun talaga. Bakit ganun? Why will he shoot himself on the foot? Bakit niya babaril ang kanyang sariling paa? Hindi ba? Kung kilala ko kasi yung vlogger na sinasabi ni Jose Claire yung vlogger na yan sinasabi tinatarget lang amang daw si Rodrigo Duterte. Kung totoo ho yun, bakit hindi na lamang tinutok sa 2016 to 2022 yung investigasyon? Bakit kailangan palawakin pa na hanggang 2015 hanggang 2025? Di ba? Common sense, mga kababayan, will dictate na maski yung mga kaalyado ni PBBM willing siyang sagasaan. Kontra ho yan sa kiniklaim sa sinasabi ni former Governor Chavit Singson. Oho. Kontra ho yun dun. Bakit? Kasi pag makikita nyo rin Ilocos Norte sa sumbong sa Pangulo. Hindi nga ho, kung wala hong sumbong sa Pangulo, hindi makikita ni Chavit Singson na ang mga Diskaya ay nagtrabaho din sa Ilocos Norte. Why will the president shoot himself in the foot if he is not sincere? Ba't hindi niya tinago yun sa kanya? You get the logic, mga kababayan? Alam nyo, matatalino naman ho tayo mga Pilipino. Nagbobobobobohan lang tayo, natatangahan lang tayo sa mga sinusuport dahil sa mga sinusuportahan ho natin.
Dahil sa kagustuhan ho natin na itaguyod ang or itaas ang imahe na nakikita natin sa kanila, tatanga-tangahan tayo. Pardon my French. Pa-bleep out na lang po kung hindi pwede. Oo. Ganun ang ginagawa natin. But the president is not getting enough credit for what he did. Siya ho ang unang nag-expose. Siya ho ang nagsabi sa kanyang SONA sa harapan mismo ng mga kongresista, sa harap mismo ng mga senador, at kung saan yung nasa kanan niya sa likod. During that time, merong nabisto na 147 billion pesos na insertions. Nandito yun sa kanan niya Oo, nung SONA. Pumapalakpak pang gano'n, no? Habang standing ovation, pinapalakpakan si PBBM. Oo, pero yung kamay niya nanlilimahid sa 147 billion pesos. 142.7 billion pesos na insertions, Senate insertions. Oh. Di ba? Pwede naman niyang hindi sabihin yun doon. Pwede namang hindi tutukan ni Presidente. But he did. Oo. Ginawa ho niya. Ginawa ho niya, mga kababayan. Pagkatapos nun, gumawa siya ng website, pinakonsolidate niya, sumbongsapangulo.com. .ph pala. Puntahan nyo yan, by the way, puntahan nyo yun. Maganda ho yung website na yun para makapagsumbong ho kayo ng mga flood control projects na hindi umuubra. Oo. Ipinatagtatag niya yung sumbongsapangulo.ph. Tapos, sa pamamagitan nito, nakakuha siya ng mga complaints, nakakuha siya ng mga feedback. Anong ginawa ni Presidente? Pinaimbestigahan niya at siya mismo ang nagpunta. Kaya nga siya nagpunta sa Baliwag at kaya rin siya nagpunta sa Bukawi at kaya rin nabisto yung mga ghost project na mga diskaya doon sa Bulacan. Kaya rin ho nabisto, mga kababayan. At ano nyo, mga kababayan, kung hindi ho ito sinabi ni PBBM, hindi ho magkakaroon ng lakas ng loob yung mga politiko at mga lehislador na busilak naman yung damdamin nila. Sila, hindi naman ho lahat ng politiko masasama Pero kung hindi ho ito sinabi ng Pangulo, hindi ho magkakaroon ng lakas ng loob ang mga lehislador tulad ni Senator Ping Lacson, tulad ni Senator Tito Soto, at yung mga iba pang kaalyado na talagang ang hangarin nila magkaroon ng malinis na gobyerno. Kung hindi ho ito inumpisahan ni PBBM, ni Presidente Bongbong Marcos, hindi ho sila magkakaroon ng lakas ng loob. Hindi ho magkakaroon ng lakas ng loob. Yung previous administration nga, anong sinabi niya? Di ba? Wala na raw siyang magagawa sa corruption. Nung una, nung nag-uumpisa, nung 2016, ang sabi, 3 to 6 months, wala, ubusin ko lahat yan. 3 to 6 months, uubusin ko lahat ng corrupt sa Pilipinas. 3 to 6 months, kaya ko yan. Ano nangyari sa 3 to 6 months? Naging end of term na, wala pa rin nangyayari. The 3 to 6 months niya, ang ending, I quit. Di ko kaya. Mag-intay kayo ng pangalawang Marcos para matanggal ang korupsyon sa Pilipinas. Eto na nga, meron na tayong pangalawang Marcos at inuumpisahan na nga tanggalin ang korupsyon sa Pilipinas. So mga kababayan, alam ko po marami magrarally bukas. Ako personally, hindi po ako mag-a-attend ng rally personally. But I'm one in spirit. Kumbaga, nakikisa ako sa espiritu ng mga magrarally bukas. Isa ho ako, mga kababayan, sa mga tao na galit na sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Isa ho ako sa mga individual, mga kababayan, na gusto na ng tunay na bagong Pilipinas. Oo. So, isa rin ho ako, mga kababayan, sa mga tao na umaasa na yung Pilipinas na aabutan ng mga anak at apo ko, mas maayos kaysa dito sa dinatnan ko. Oo. Kaya, bukas sa rally, they're expecting around 500,000 yata sa Luneta, if I'm not mistaken. Sa rally po tomorrow, kung kaya nyo pong pumunta,
Pumunta po kayo. Pero siguruhin nyo lang po, mga kababayan, na number one, hindi ho kayo may infiltrate ng mga grupo na gustong mag-take advantage netong rally na to. Siguruhin lang ho natin na kapag may sumigaw na bring him home, sila ho ang pauwiin nyo. Go home! Ganon sigaw nyo. Pag may sumigaw sa likuran nyo, bring him home! Sigawan nyo sila, go home! Umuwi ka to! Di ka namin kailangan dito! Walang ganon. Diba? Mas maganda kasi yung ganon eh. Let's focus on the goal. The goal is tanggalin ang korupsyon, hindi yung nakaposisyon. Ha? Baka nakakalimutan nyo. Ang goal natin, mga kababayan, is tanggalin ang korupsyon, hindi yung administrasyon. Kasi mga kababayan, kung ang tatanggalin mo lang yung nakaupo, pero yung sistema ng korupsyon na existing from time immemorial ay nandiyan pa rin, edi iti-take advantage lang yun. Ulit. Round 3. Hindi ho ba? Round 3 lang yun, mga kababayan. We're fooling ourselves kung ganun. Nakakailang EDSA na. Nakakadalawa na. Are we better than we were in EDSA 2? Are we better than we were in EDSA 1? Naglulukohan na lang tayo pag ganun. Nagkaroon na tayo ng halimbawa ng dalawang regime change. At wala ho tayong ibang nakita kundi pag-take advantage ng mga politiko doon sa pagbabago na yun. Para i-install nila ang kanilang mga sarili at sila naman ang mga abuso. Parang ang dating, it's my time. This is my moment. Ako naman. Parang ganun na nangyayari. Nakakaloko na yun, guys. Oo, nakakaloko na ho yun. Wag na ho tayong magpaka-angat ng ganong level. Tama ho si sabi ni Yusek Claire minsan ang problema nasa ating botante. If we keep on electing the same people in their positions, kahit na alam natin wala silang kwenta, wala ho tayong mapapala. Wala ho tayong mapapala. At ngayon, mga babayan, ang apela lang po natin, on behalf of the Big V, ang apela lang po natin sa mga pupunta po bukas sa rally. Number one, let's call for the end of corruption. Ilabas po natin yung ating gigil, yung ating galit sa korupsyon. Labas mo natin yan. Tama lang ho na magalit tayo. Pag hindi ka nagagalit, may problema ka. Oo. Pauwiin ang mga dapat pauwiin. Isigaw natin yung pagpapauwi kay Congressman Zaldico. Muwi ka dito, harapin mo lahat ng ibabato sa'yo ng taong bayan. Pagsalitain ang mga dapat pagsalitain. Tulad ni Senator Mark Villar na hanggang ngayon ay tahimik pa rin. Si Senator Chis Escudero, dating Senate President Chis Escudero, na biglang nanahimik matapos siyang matanggal dahil sa kanyang 142.7 billion pesos na insertion. Pagsalitain ang tahimik na si Senator CLTG para siya mismo magpaliwanag kung paano nangyari ang flood control dyan sa Davao City. Pagsalitain natin yung mga tahimik. Aba, kapag kampanya, ang iingay nila nagsasayawan pa sila, nagbubudots pa sila Pero pag usapang accountability, nananahimik, umaasang hindi mapapansin. Hindi titingin sa mata ng ng taong bayan para hindi mapansin. Ganyan ho kami sa law school pag panood ng receipt. Pagpasok mo sa classroom, nandyan yung professor namin. Titingin na sa amin lahat yun. Isa-scan kaming ganyan. Titingin sila. Kami naman lahat nakaganyan. Ganyan. Kunyari, nagbabasa. Hindi kami tumitingin sa prof. Baka matawag sa receipt. Ganyan yung mga politiko natin ngayon. Tahimik lang. Umaasa, hindi mapapansin. Oo, ginawa pa nilang jingle yung kanilang pagiging tahimik. Tahimik lang. Magsalita ka ngayon. Ikaw yung dating DPWH Secretary, Senator Mark Villar. Baka gusto mo ipaliwanag kung paano na mayagpag ang mga diskaya nung panahon ni Rodrigo Duterte. Baka lang naman. Baka lang. Naghihintay lang naman kami ng paliwanag Oo. So, si Cheese tahimik lang, sabi ni Yulisio.
Nahawa kay Mark. So yun na nga mga babayan. Hindi ko po sasabihin na huwag kayong magalit, na huwag kayong mainis, dahil lahat tayo naaabala ng korupsyon. Lahat po tayo naaabala ng korupsyon. Ang buhay po natin ay hindi umaangat dahil sa mga korap at tiwaling opisyal dito sa Pilipinas. Pero I will also encourage everyone na iba na ho ang sistema ngayon. Pagtiwalaan ho natin yung sistema. Ito pong bagong sistema. Pagtiwalaan ho natin itong ICI. At suportahan ho natin. Huwag na ho natin intrigahin yung members lang, ha. Yung members lang. To be clear. Oo, kasi hindi naman sila politiko eh. Yung mga members, hindi naman sila politiko. Huwag na natin sila intrigahin. Suportahan ho natin yung Pangulo. Kasi total naman siya yung nanguna nito eh. Siya yung nanguna dito eh. Oo. Nakakatawa nga, ini-imagine ko para siyang kumuha ng bato para ipukpok sa sarili niya. Pero he took the risk, he took the pain. Now, ang trabaho natin mga citizens ay siguruhin na hindi mamamatay ang inis at galit at ang pagbabantay sa mga nagiging korap dito sa ating bansa. Okay. So, kamusta po ba kayo mga kababayan? Okay pa po ba kayo dyan? Oo. Tayo po ay nasa last minute na ng ating palatuntunan. Shoutout po sa aking misis na nandyan sa labas. Oo. Shoutout po sa kanya. I love you. Ayan. At shoutout din po sa aking pamilya na nanonood sa bahay nila at sa mga kapamilya ko na nasa abroad. Shoutout po sa inyo. Shoutout din sa mga kasama ko sa The Big V. Oo. Kung nasan man kayong lahat. Nasaan man kayong lahat, iniwan nyo ako dito. But hindi, may sakit si Boss Mike, may sakit yung iba, may mga lakad. Nasa mga probinsya, so hindi sila makalogin. So yun. So shoutout po kay Boss Mike Cervera, kay Takeru Miyamoto, kay Jake Magnus, kay Janjan, kay Mark Ramos. Shoutout po sa kanilang lahat. At magkita-kita po tayo mga kababayan sa susunod na linggo, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At magkita-kita po ulit tayo next week. Okay? Bye everyone! See you next week. Bye!